At ang atin pong tatalakayin sa araw pong ito ay pinabagatan po natin na ang lahat ay kailangang iligtas. Ayan po. Bakit kailangan lahat tayong iligtas? Bakit kailangan lahat ay iligtas? Dahil tayo mga makasalanan, Kaya lang maraming tao na para bagang iniisip nila na, ay ako pastor, di na kinakailangang iligtas kasi mabait naman ako. Kasi hindi naman ako gumagawa ng katulad ng ginagawa ng iba. At iba-iba pang mga dahilan. Dito po sa ating pag-aaralan, ay mauunawaan natin na ang bawat tao, ang lahat ng tao talaga, ay kailangang iligtas at kailangang maligtas. At kailangan talaga na at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. So atin pong aaralin ito para mas maunawaan po natin mga kapatid. Kung ano ba talaga yung kabuuang kalagayan ng sangkatauhan. Kung bakit kinakailangan po na ang sangkatauhan ay kinakailangan talagang iligtas or maligtas at kinakailangan talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po rito, isa sa layunin po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ay upang maghanda ang mga Kristiyano sa Roma para sa pagdalaw ni Pablo roon. Balak niyang maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano sa Roma at pagkatapos sa tulong nila ay pumunta naman siya sa Espanya. Ayan, kasi po missionary po si Apostol Pablo. Sa kanyang sulat, pinaliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Matapos niyang batiin ang mga kapatiran at sabing sila'y kanyang dinadalangin, inilahad ni Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng tao maging Hudyo o Hentil ay kailangang mapawalang sala ng Diyos sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At ang pagpapawalang salang ito ay mangyayari lamang kung ang mga tao ay sasampalataya sa Panginoong Jesus. So atin pong basahin to, itong ilang talata po muna bilang pang-una. Sabi rito sa Roma 16 o Roma 1:16 hanggang 17, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So laging binabanggit po yung Hudyo at Griego o kaya Hudyo o mga Hentil. Pero alam niyo po sa ating pag-aaralan, sa una po, wala pong mga Hudyo pa. Ang mga tao pong lahat ay mga Hentil. Mamaya po, maano po natin yan. Makikita? Sabi dyan, sapagkat, sabi sa 17, sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Sa pamamagitan ng magandang balita. Na mabuting balita. Kung paano tinutuwid ng Diyos yung kaugnayan ng tao sa Kanya. Wala namang ibang gagawa nun kundi ang Diyos. Hindi natin kasi kayang maituwid. Yung ating mga sarili kung sa atin sarili lang. Ibig sabihin, yung tayo makakapamuhay ng matuwid. Dahil kinakailangan natin ang Panginoong Jesus. Sabi diyan, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So dapat dito na mabubuhay yung mga nananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya nga sa ating Panginoong Jesus. At iyay sa pamamagitan din ng mabuting balita. Kaya tatalakyahin po natin ito. Bakit kailangang iligtas ang lahat? Bakit kinakailangan po yung lahat ng tao ay iligtas or maligtas?
Unang-una po, sabi rito, sapagkat ang mga hentil ay nagkasala. Yan, yung lahat ng mga hentil o yung mga tinatawag na minsan ginamit na na pagtawag sa kanila ay Griego. Ano po? Alam niyo kung bakit kasi binabanggit sa Biblia yung madalas din yung Griego kasi nga po nung unang panahon ang pinaka yung gamit-gamit na salita ay salitang Griego sa panahon nila. Ano po? Yun pong salitang yon. Sabi diyan, sapagkat ang mga hentil ay nagkasala. Pag sinabing mga hentil, alam niyo po ang ibig sabihin niyan, lahat ng mga tao. Ito po yan, ha? Ayan. Sino ang mga hentil at bakit tinuri na nagkasala ang mga hentil? Ito ay dahil inihayag na ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Ngunit siya tinanggihan nila. Ito ay tumutukoy sa Tore ng Babel. Ayan, babanggit din naman natin to. Mababasa natin yan kung tayo nagbabasa ng Biblia sa Genesis 10 hanggang 11, yung Tore ni Babel. Ano po? Kasi yung lahat ng mga tao noon ay sumasamba na sa ibang Diyos. At tinakwil na sila ng Diyos dahil ang kinikilala ng mga tao noon ay ibang mga Diyos na. Hindi na si Yahweh. Na Panginoon. Kaya sabi diyan, kung saan hiniwalay ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng mga anak ni Noe. Nung panahon kasi yan ni Noe, yung Tore ni Babel. Inilagay niya sila sa ilalim ng pamamahala ng ibang mga Diyos ayon sa kagustuhan nila. Tingnan natin yung larawan ng salaysay ng tao. Tingnan niyo po mga kapatid. Yan po yung larawan ng salaysay ng tao. Sabi po diyan, di ba nilikha po yung tao? Ano po? Si Adam at saka si Eve. Tapos, ano nangyari? Bumagsak yung tao. Bakit? Naghimagsik. Tapos pinalayas yung tao saan? Sa Garden of Eden. Tapos dumami yung tao. Nung panahon ni Noe. Tapos nagpakasama yung tao. Walang ibang matuwid na nun, kundi sino lang? Si Noe. Di ba? Si Noe po. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginunaw niya yung daigdig. Pinarusahan niya yung lahat ng tao. Maliban kay Noe. At doon sa kanyang mga anak, at doon sa mga asa-asawa ng kanilang mga anak. Pero nagpakasama pa rin yung tao. Tigas talaga ng ulo ng tao, Ang tigas ng ulo. Tapos, nagpakasama uli. Kaya ito nga po yun, yung Tore ni Babel. Yung nagkakaisa na yung mga tao. Na kung saan, ay tumatawag na sila at sumasamba na sila sa ibang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, bumaba ang Diyos at ginulo sila, Ginulo po yung tao kasi iisa lang yung salita ng tao noon Kaya nagkakaisa yung mga tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, nung sila po, ay tuloy po kayo. Ito, ayan, marami po pong upuan dito. Ayan, dito Ate Maribel, usog-usog na lang para. Ayan, dyan. Dito, Brad. Ay, wala. Pwede pa pala. Ayan, welcome ka, si Sister Janet, at saka yung kanyang anak. Si Natalia, ayan, welcome ka, Sister Janet at Natalia, sa gawain po, ng ating Panginoon. Si Sister Janet ay naka-attend po yan doon sa ating online Bible study. So, yun po yung nangyari. Bumagsak si Adam, dumami yung tao, tapos, nung panahon ni Noe, ginunaw ng Diyos yung daigdig dahil sa kasamaan pa rin ng tao. Pero, ang tao pa rin, nung dumami uli yung tao sa lahi ni Noe, nung kanyang asawa at nung kanyang mga anak, ganun pa rin. Yung mga tao ay naghimagsik pa rin sa Diyos
at sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya nga po may tinatawag na Tore ni Babel. Dahil ang mga tao nun ay tumatawag na sa ibang mga Diyos. Kaya nauso po yung mga tore o yung sigurat. Sa mga simbahan may mga malalaking tore. Yun po yung pinagmulan niya, lalo na halimbawa sa Saudi, ang dami mga ganyan, mga tore. Tapos, ito ang nangyari mga kapatid. Lahat ng tao, ang tawag po dyan ay mga hentil. Dahil masama po yung tao, nireject na sila ng Diyos, separated na sila sa Diyos, lahat ng tao papunta doon sa pula. Ano yung pula? Doon sa dulo. Second death o yung eternal separation from God. Dahil lahat ng tao ay talagang makasalanan. Talagang lahat tayo ay patungo doon sa kapahamakan. Dahil napakasama ng tao. Pero dahil ang Diyos ay may layunin sa tao, ang gusto niya, yung tao talaga makasama. Sa kanyang kaluwalhatian, gumagawa ng paraan palagi ang Diyos para tayo'y makabalik sa Kanya. Kaya mapapansin po natin, yung lahat ng tao mga hintil, nag-start uli ang Diyos nung tumawag siya ng tao sa pamamagitan ni Abraham. Kaya diyan lumabas ngayon, yung mga tinatawag na Hudyo o yung Israel. Tinawag silang God's people, yung mga tao ng Diyos kasi sinimulan ng Diyos uli kay Abraham para yung mga tao ay makabalik sa Kanya. Pero nagsimula siya kay Abraham at tinawag niya itong Israel. Yun po yung kasaysayan. Kaya mapapansin nyo, sa Israel o sa mga Hudyo, ipinagkaloob yung alin? Yung kautusan. Yung unang 10 utos at saka yung mga utos ni Moises doon sa kautusan na kung paano sila sasamba. So ibig sabihin, ang Diyos gumagawa lagi ng paraan para makabalik yung tao. At sinimulan niya yan, sa Israel. Siyempre, hindi lang sa Israel, kundi ganun din naman doon sa church. Doon sa mga tao ngayon na kasama pa rin doon sa mga tinatag na mga hintil, kung sasampalataya yung mga tao sa ating Panginoong Yesus, mapapasama sila sa panahon natin ngayon doon sa tinatawag na church. Nung panahon naman ng mga Hudyo ay sa Israel, di ba? Pero yung pong tinatawag na church ngayon ay tinatawag din na spiritual Jew. Kaya sabi ni Apostol Pablo na hindi nagiging Hudyo ang isang tao dahil siya'y isinilang na Hudyo. Nagiging tunay na Hudyo ang isang tao pag siya'y tinuli o nabago yung kanyang puso. Kaya mapapabilang tayo ngayon doon sa church o doon sa spiritual Israelites na mga tinatawag na Hudyo. Ganyan yung mangyayari. Kaya po mga kapatid, yung church o yung mananampalataya sa Panginoon ay mababalik. At saan sila papunta? Doon sa tinatawag na eternal life o doon sa buhay na walang hanggan. Yung mga kikilala sa ating Panginoong Yesus. So ano yung pananaw ng Diyos sa mga hintil? Ang sala ng mga hintil, sabi dito, wilalang halaga nila ang kapahayagan ng Diyos at sila ay naghaka-haka. So ganyan yung naging kasalanan ng mga tao, Sabi diyan, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala nang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So ito yung mga kasalanan, winalang halaga ang kapahayagan ng Diyos at sila'y naghaka-haka. Ganyan yung mga tao po, Ano pa po? Yung pananaw ng Diyos sa mga hintil,
ang parusa ng kanilang sala, inihayag ng Diyos ang kanyang puot sa kanila na nagkasala. Sila ay naging mga hangal, sabing ganon. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay inaadlangan ng katotohanan sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Mahirap pagka yung tayo nagmamarunong, Tapos yung pagmamarunong natin ay laban naman doon sa katotohanan. O laban doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming taong ganyan yung pong, basta, eto po, pastor yung aking, dyan, paniniwala. Yun, ganon. Yan, eto yung pananaw ko dyan, Kung ano yung sa akin, yun na yun. Parang ganon, po. Pero hindi naman yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. So mahirap po maghahaka-haka tayo. Kahit na tayo mananampalataya na, tapos meron kang sariling mga paniniwala, tapos lumalaban doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Haka-haka lang po yun. Yun yung mahirap sa tao. Pagka yung may sarili tayong haka-haka, parang nagre-rely yung kalalo sa iyong sarili. Ginagawa mo lang yung gusto mo. Hindi talaga yung sinasabi ng Diyos. Ano pa po? Sila'y sumamba sa Diyos-Diyusan. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya mahirap yung sumasamba sa sa mga larawan. Opo. Sabi nila, pastor, hindi, alaala lang yan. Hindi pati yan sinasamba namin, pastor, ginagalang lang. Hindi po. Pag tayo lumuluhod sa larawan, pag tayo nag-aalay ng bulaklak, pag tayo nananalangin dyan, pag tayo yumuyukod dyan, ay sumasamba ka sa larawan. Yan po ang kasalanan ng sangkatauhan, kahit noon pa man. Kaya bawal na bawal sa Diyos yung sumasamba sa larawan. Bakit? Ang Diyos ba'y Ang Diyos ay Espiritu. Nasaan ang Diyos? Hindi po ako, si Ferdinand Espiritu. Ang Diyos po ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya nakikita. Kaya nga si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ito tanong, yung bang nakikita na natin daw na larawan ni Kristo, si Kristo ba yon? Ganun nga kaya ang itsura ng Panginoong Hesus? Wala pa namang remembrance nun. Ang remembrance natin ngayon, yung mga memories sa sa camera sa picture Mga kapatid, wala pa nun. Paano nila malalaman ganun nga yung ni Kristo, larawan. Kaya tinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. So sino daw ang dapat sasambahin? Sa halip na yung lumikha, hindi yung nilikha. Hindi pwedeng maging Diyos yung mga nilikha ng Diyos. Pero ganun po yung ginawa nila. At marami pong gumagawa ngayon. Sinasamba nila yung nilikha ng Diyos sa halip na yung lumikha. Yung nilikha ng kamay, nililok ng kamay, inanyuan ng kamay, pinicturan, minsan pinicturan lang, palalakihan, lalagyan na ng ng bulaklak, kandila, paano sasagot yun? Mabuti pa kay Ate Maribel ka nalang magdasal. Siguradong sasagot pa yan. Pero yung mga ganon, hindi po. Yan po yung mga kasalanan ng mga tao. Sila'y gumawa ng kabuktutan.
Tingnan niyo po kung ano yung kabuktutan na yan. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Mga ano po yan? LGBT. Yan ang kasalanan nila nung unang panahon at magpahanggang ngayon. Kaya ang sabi diyan, ganun din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae, ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling, ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Tignan nyo? Paparusahan! Sino yung paparusahan? Ayan, yung mga bakla at saka tomboy. Ayan po yung kabuktutan eh. Yan po yung kasamaan na ginagawa ng maraming tao ngayon eh. Ano? Eh ngayon nga talagang ano po eh, ang tawag diyan? Yung lantad na. May kinakasal na nga eh. 'Di ba? Pero hindi kinikilala pa ng ano 'yon ng gobyerno natin kasi wala namang batas pa. Pero sa ibang bansa legal na, 'di ba? Ay alam niyo po mga kapatid, isang araw baka maging legal din dito sa atin 'yan. Pero kahit gawing legal ng batas ng tao, illegal pa rin yun sa Diyos. Kahit anong gawing legal ng tao, sa isang bagay na isang kasalanan o kasamaan at hindi na kasalanan pagka ginawa ng legal, di ba? Sa Diyos, hindi nagbabago yung kasalanan. Pananagutan pa rin ng tao yun. Hindi pwedeng pagharap niya sa Diyos na, ay, my Lord, ay dun po sa Pilipinas, legal na po yung pagsasama ng nung aking kinakasama. Ba't niyo po ako parurusahan? Di ba pwedeng ganun, mangatwiran pa sa Diyos yung tao. Ay, mga kapatid, hindi pwede talaga na kahit na gawing legal o gawing illegalize, yung mga bawa, yung pong, yung pag-ano ng bata? Abortion, di ba? Legal po sa maraming bansa yun. Tanong, hindi ba yung kasalanan? Kahit gawing legal. Bakit kasalanan yun? Pagpatay po yun eh. Ano po? Kaya ito po, yung mga ilan. Sabi pa po mga kapatid, sila ay gumawa ng kabuktutan. Ayan. So, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos. Sa mahalay na pagnanasa. Ay, basa na po pala natin yan. Ayan. Sila ay napuno ng kasamaan. Tingnan niyo po ha. Yan po ang tinutukoy dyan, mga hentil. Mabuti na lang tayo nakakilala na sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi dyan, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Kita nyo, ha? Kaya kinakailangan talaga, kikilalanin natin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dyan, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Ayan. Mga kapatid, ha? Baka mga marites, ingat po tayo. Diba? Nag-groupings tayo ganyan, diba? Nag-groupings tayo. Pastor, may groupings kami. Sige, di groupings. Tapos, nagkikwentuhan tayo, kwentuhan. Tapos, kung sino-sino yung pinagkikwentuhan natin, narinig na. Pastor, ano yan, sis? Sharing lang po. Sasabihin ka na. Sharing lang kami. Diba? Ano rin Spiritual din Dahil alam niyo po mga kapatid, ito, normal na to sa sa mga, ang tawag dyan, sa mga kapit-kapit bahay, Pero meron talagang napakahilig nito.
ng ganito. Yung talagang walang ginawa, kundi mangapit bahay. Tapos, magkikwento lang ng mga yung buhay na may buhay. Yun talaga yung mga chismosa. Tapos yung inggit na inggit doon sa kanyang kapitbahay, tapos ang gagawin niya kahit wala namang kwento, gagawa lang siya ng kwento. Oh. Yung mga ganon, yun yung mga mahihilig sa chismis. O gumawa ng chismis. Kaya tayo masyadong mahilig sa ha? Yung manood tayo. Di ba tayo pag nanonood ng TV, ang lagi niyo pinapanood yung mahilig sa chismis. Si Christopher Min. Di ba? Hindi, narinig ko lang sa amin. Meron nakakala. Tapos, pag makikinig ka lang naman. Kaya alam nyo, mga kapatid, hindi sa pag-judge. Alam nyo yung gano'n, hindi naman business yun. Chismis yun. Hindi business. Kaya mahirap po, no? Yan po yung mga yung kasamaan ng tao. Pag hindi tayo nakakilala sa Panginoon, alam nyo, madadala tayo. Sasabay tayo dun sa agos ng panahon natin. Pero pagka kumilala na tayo sa Panginoong Jesucristo, mag-iiba yan. Kasi ituturo na sa atin kung paano tayo mamumuhay katulad ng Panginoon, hindi katulad noon. Kaya magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng mga totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatalang kasamaan, suwail sa magulang. Yan. Tindi, no? Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso. Kaya yung mga mayroong mga pusong, kaya usong-uso yung kantang yung pusong bato. Tapos may mas matindi yung pusong bakal. Ay parang wala ng puso, hindi na hindi na makaramdam, sa tindi ng yon, ng kasamaan at kasalanan. O pagka tumindi yung kasalanan ng tao, talagang tumitigas at tumitigas na siya. Mga kapatid. Kaya napakahalaga po na yung tao ay talagang maligtas, makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi, ito po, magpapatuloy yan. Sila'y naging mga hangal, taksil, walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Yung walang pakialam. Sa kanyang kapwa. Yung talagang bahala sa buhay niya. Halimbawa, mayroong lumalapit sa iyo, humihingi ng advice man lang, lalo na pagka humihingi ng advice, pagkakataon yun na ka, share ka, makapaglingkod ka, matulungan mo siya, di ba? Kahit man lang yung tinatawag na moral support. Mga kapatid, kahit tayo hindi makapagbigay ng financial support, pero napakahalaga po nung moral support. Pero pag nakarinig yan ng mga encouragement, tapos na-encourage siya doon sa mga sinabi mo, tapos sinunod niya yon, di ba? Ang laking blessing doon sa taong yun na nakarinig nun. Kasi akala nung iba, di ba, yung yung pagtulong, yung sa pamamagitan lang ng material, hindi po. Maraming gumanda ang buhay dahil meron silang narinig na mga moral support sa kanyang kapwa. Dahil nagbago, dahil nakalig sila ng salita ng Panginoon, ng mga aral, na ituwid sila, di ba, ng mga, yung sila ay napaalalahanan. Ay, alam niyo po, blessing po yun, mga kapatid, dun sa taong yun, na akala natin wala lang.
Pero malaking pasalamat siya. Naku, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi nasabihan ako ni pastor, kasi nasabihan ako ni Sister Cora, kasi napaalalahanan ako ni Brother Boy. Yung mga ganon, blessing po yun kasi kung hindi ko narinig yun, baka hindi ito yung nangyari sa akin. Di ba yung mga ganon? Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung ating pakikipagkapwa. Yung marunong tayong lumingap sa kapwa. Hindi yung parang wala tayong pakialam. Kaya nga sabi ng Diyos, ibigin mo yung kapwa, kaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Amen? Kaya lang, pagka hindi talaga kikilala ang mga tao sa Panginoon, ito po ang kahihinatnan, gaya ng sinasabi po ng salita ng Diyos. Ano pa? Sila ay sumasang-ayon sa ibang gumagawa ng kasamaan. Tuwan-tuwa pa. Na nakikita nila na yung gumagawa ng kasamaang yaon, ay talagang tuwan-tuwa pa. Kaya huwag tayo matutuwa dun sa, halimbawa, yung anak mo, Pilyo. Tapos tuwan-tuwa, ay talaga ng apo ko, Pilyo talaga. Ang liit-liit pa. Tapos pinababayaan lang natin. Naku mga kapatid, ingat po tayo sa mga ganon. Kasi akala nung mga bata, habang lumalaki siya, yon? Okay lang, tama. Ay dapat habang maliit pa. Dahil pag malaki na, ay, naku mga kapatid, wala na tayong magagawa, bang hirap. Maliban lang talaga pagka ang isang bata ay atin pong magabayan, maturuan, maituwid kaagad. Kaya sabi po dyan, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat na parusang kamatayan ang gumagawa nito. Gayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Kaya kita niyo po, ang lala at palala pa ng palala. Tingnan niyo po yung paglala ng krimen. Tingnan niyo po yung paglala ng kabaklaan at katomboyan. Kasi sinasang-ayon na ng maraming tao. Tayo nga, tuwan-tuwa pagka nanonood tayo kay kay Vice. Ay, nakakatuwa talaga si Vice. Diba? Ay samantalang, ang pinopromote noon, kabaklaan. Totoo po mga kapatid. Kung ano yung napapanood natin, yun yung pinopromote niya, yung kanyang sarili. Tingnan niyo po, pagka nakikinig ka ng sa TV, nakikinig ka ng aral, ng turo, ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, sino pinopromote niya? Ang Diyos, di ba? Kapatid, pag nakikinig ka sa radyo, nanonood ka sa sa Facebook kayo, yun ang pinopromote nun. Tapos tuwan-tuwa tayo. Di ba? Tapos ngayon, di ba, inaano ng mga tao. Yung natutuwa pa sila, sabing ganyan, tinatanggap nila. Ay mayroon nga akong yung pinsan. Tuwan-tuwa siya sa anak niya. Tila yata 4 na taon o 5 taon. Kasi mukhang babae na, pero lalaki. Tuwan-tuwa siya. Inaano niya. Anong tawag dyan? Kinukonsinte. Oh. Ang binibigay niyang mga laruan, puro manika. Puro pampaganda. Ay lalaki yung kanyang anak. Diba? Yung parang natutuwa ka pa. Ay, yun yung bang hirap mga kapatid. Pagka talagang yung tao ay hindi kilala o hindi alam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Paano mo malalaman kung ayaw mong bumalik, ayaw mong maniwala, ayaw mong tanggapin yung mabuting balita. Kaya yung tao, magpapatuloy dyan. Kaya bakit kailangan iligtas ang lahat? Dahil una, dahil ang mga hintil ay nagkasala,
Pangalawa, sapagkat ang mga Hudyo ay nagkasala. Kahit na po ang mga Hudyo, yung unang tinawag ng Diyos, yung mga Hudyo pa rin ay nagpatuloy sa pagkakasala. Titigas ng ulo nila. Ano po? Kaya nga yung mga Hudyo, di ba, pag nagbasa tayo ng Biblia, sasabihin ng Panginoong Yesus sa mga sa mga Hudyo, ba, pag kino-confront niya, sasabihin ng mga Hudyo, lahi kami ni Abraham, hindi kami mga alipin. Sasabihin ng Panginoong Yesus, kung talagang lahi kayo ni Abraham, dapat ginagawa nyo kung ano yung kanyang ginagawa. Ang ama nyo ay si Satanas, sapagkat kung ano yung gusto niya, ay yun yung ginagawa nyo. Pero sila po totoong lahi physically kay Abraham. Kaya lang ang kinikilala po ng Diyos na tunay na lahi ni Abraham, ng mga Hudyo, ay yung namumuhay gaya ng pananampalataya na meron si Abraham. Ano bang pananampalataya meron si Abraham? Si Abraham po ay masunurin. Walang sinabi ang Diyos kay Abraham na hindi niya ginawa. Mula nang siya'y tawagin. Sabi, Abraham, malis ka dyan sa bayang tinitirahan mo at pumunta ka dun sa bayan na ituturo ko sa iyo. Kahit mayaman na si Abraham, dahil siya'y naniwala at nanalig sa Diyos, sumunod siya kahit hindi niya pa alam talaga kung saan siya pupunta. Tapos nangako ang Diyos kay Abraham, Abraham, gagawin kita ng ama ng maraming mga bansa. Kaya si Abraham naman, nag-intay, di ba? Nag-intay hanggang sa naipanganak, yung kanyang anak sa pangako. Sino yon? Si Isaac. Ang ginawa uli na ng Diyos, sinubukan siya. Abraham, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Diba? Ano ginawa ni Abraham? Hindi, by Lord, dito mo pinangako, nagagawin mo akong ama ng maraming bansa. Tapos, kakatayin ko. Diba? Sasaksakin niya na sana yon. Pagka binasa natin yung kanya. Sumusunod si Abraham, hindi siya nag-aanila. Lahat na sinasabi ng Diyos, ginagawa niya. Kaya pagka lahi talaga tayo ni Abraham, gagawin natin kung ano yung ginawa ni Abraham. Amen? Kaya nagiging lahi talaga tayo ni Abraham. Kaya tinatawag siyang ama ng maraming mga bansa. Bakit? Hindi lang sa Pilipinas, maraming nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So yung mga Hudyo ay nagkasala. Bibilisan po natin. Huwag na natin yan. So iniisip ng mga Kristiyanong Hudyo sa Roma kasi sinulatan po ni Pablo ang ang mga taga-Roma Tapos may mga Hudyo diyan na naninirahan at naging Kristiyano sila, naging mananampalataya sila. Iniisip ng mga Kristiyanong Hudyo sa Roma na hindi sila tulad ng mga hintil, sapagkat nasa kanila ang kautusan at sinunod nila ito. Tinalakay ni Apostol Pablo ang sala ng mga Hudyo sa mga sumusunod na talata. Kaya nga, sabing ganon, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may idadailan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw ang nahumahatol ay gumagawa rin ng ganon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kasi po, yung pong mga Hudyo, dahil sa kanila po pinagkatiwala yung di ba, yung kautusan, yung feeling nila, talagang secure na sila. Dahil tinawag sila ng Diyos, hinirang sila ng Diyos, pinili sila ng Diyos. Kaya sabi nila, ang mga hintil, talagang mapapahamak yan. Mapupunta yan sa impyerno, kami maliligtas. Pero siya rin pala ay namumuhay sa kasalanan. Kaya sinabi po yan ni Apostol Pablo. So, walang pagtatangi ang Diyos. Hahatulan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa sapagkat igagawad niya sa lahat ng taong naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilan at kawalang kamatayan. Ano sabi po, igagawad niya sa tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa.
Lalo na po tayo. Kaya mahalaga po no, yung ating ginagawa kung paano tayo namumuhay. Hindi pwede sasabihin, ay, naligtas na po tayo, pastor, dahil tayo na nampalataya na sa biyaya ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng gawa. Ay, naku mga kapatid, hahatulan nga tayo. Ayon sa ating mga ginawa, ito sasabihin nila, hindi na kailangan ng gawa. Kailangan po nating gumawa doon sa kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Dahil nakadepende po yung gantimpala doon sa ating mga ginawa. Kaya sabi po dyan, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili, ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo. Kita nyo, ha? At gayon din ang mga Hentil. Bakit? Kasi nga, yung mga Hudyo nga, bagaman tinawag at tinirang sila, yung Israel, ay hindi naman sila talaga sumusunod. Ang kinikilala lang ng Panginoon, tandaan po natin, ay yung namumuhay, sumusunod, nananampalataya sa Kanya, katulad ng pamumuhay at pagsunod po ni Abraham. Kaya ito po yung mga ilan pa, sabi diyan, ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hentil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Amen? Ayan. Ano pa po? Yan yung panuntunan ng paghatol sa mga Hudyo. Hahatulan niya ang mga tao ayon sa kapahayagan na natanggap nila. Ang mga Hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkasala at parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Bakit po mga kapatid? Tingnan niyo po. Kasi noon po, siyempre yung may mga tao rin naman po na, halimbawa, tatanungin, paano yun, pastor? Yung mga hindi inabot ng kautusan, halimbawa, o hindi alam yung kautusan dahil hindi naman sila Hudyo. Sabi ng Biblia, parurusahan sila. Ayon. Doon sa kung ano yung tinanggap nila. Gaya po nito, ang mga Hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kasi di ba may mga tanong kasi na, pastor, paano yung mga hindi nakarinig? Di ba? Ng mabuting balita. At namatay sila, yung mga ganun, sinasabi po ng Biblia na banglinaw po na may mga tao po na parurusahan ayon po o gagantimpalaan din ayon doon sa mga kung saan gaya ng ganitong kalagayan doon sa mga Hentil na hindi nakakaalam ng kautusan at doon sa mga Hudyo naman na nakakaalam ng kautusan sa panahon nila. Pero sa panahon natin ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos na bago matapos yung panahon, sabi, ipapangaral muna yung mabuting balita sa lahat ng tao at saka darating ang wakas. So ibig sabihin, lahat ng tao ay makakapakinig ng Ebanghelyo. Nasa tao na lang kung sila'y mananampalataya o hindi. So pinagpamalaki nila ang pagiging Hudyo, ngunit hindi sila namumuhay tulad ng mga Hudyo. At sa gayoy naging dahilan upang malapastangan ang pangalan ng Diyos. Parang sa atin lang yan Halimbawa, sinasabi mo, Christian po ako. Mananampalataya po ako. Sinasabi po natin. Tapos, hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Ano sasabihin ng mga hindi mananampalataya? Akala ko ba Christian yan? Akala ko ba yan? Born again yan? Pa-Diyos-Diyos pa siya. Pa-Lord-Lord pa siya. Kaya minsan, yung pangalan ng Panginoon na
nababastos dahil kanino? Dahil sa atin din minsan. Dahil hindi tayo namumuhay nang ayon dun sa ating natanggap at sinampalatayanan. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang tumanggap na, naniwala na sa mabuting balita, ay kinakailangan. Sabi nga doon sa ating binasa, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano pa po mga kapatid? Hindi pinapamuhay yung nalalaman. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, pinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-agay ka ng bulag, tanglaw namang nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan, ay kung hindi naman natin ito pinapamuhay, sayang lamang. Baliwala. Yung pagiging natin? Christian. Tandaan po natin, mga kapatid, pag sinabing Christian, hindi yung basta't ikaw ay nabinyagan lamang. Ngayon ay isa ka ng Kristiyano. Sabihin ganon, di ba? Ang pagkakilala ng marami sa mga tao ngayon, dahil 80% po, sa Pilipinas, ay mga Katoliko. Pero ang pagkakilala ng mga tao, Kristiyano sila. Pero biblically, hindi po ganon. Ang Pilipinas ay kilalang Kristiyanong bansa. Yan ang pagkakilala ng marami. Pero sa totoo lang, hindi. Dahil sa pangalan lang. Wala saan? Sa buhay. Akala kasi ng marami, pagka nabinyagang ka na, isa ka ng Kristiyano. Hindi po. Maraming mga nabinyagan, nung lumaki, mga siraulo naman eh. Sorry doon sa word ko, Maraming, kaya nga minsan, ito lagi sinasabi ko, pumunta ka sa sabungan. Tanungin mo kung mga Kristiyano yun, ang reliyon. Oo. Punta ka sa beer house. Tanungin mo kung mga Kristiyano. Kristiyano yun. Bakit? Bininyagan saan eh? Katoliko. Pumunta ka sa ano pa ba yung madalas na puntahan ng marami? Ha? Sabungan, beer house, Lahat yon pagka tinanong mo kung anong reliyon, Christian or Catholic, Christian. Alam niyo mga kapatid, ang tao po ay hindi nagiging Kristiyano dahil binibinyagan siya. Nagiging Kristiyano ang isang tao pag siya nagbalik loob kay Kristo. Pag siya'y nagsisi at nagpasyang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kasi pagka ikay nagpasya na sunod sa Panginoong Hesus, mabubuhay ka na para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kita nyo, makikita ngayon sa buhay mo na ikaw ngayon, tagasunod ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Christian. Kaya nga sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pag sinabi sa Biblia na sumampalataya, nagsisisi po yun. Kaya yung pong mga nanampalataya sa Panginoong Yesus, talagang nagbabago ang buhay. Pag sinasabi po, pagka binabanggit sa Biblia yung pananampalataya, nag-repent po yun. Nagsisi yun sa anumang kasalanan. At nagpasyang sumunod sa Panginoong Hesus. Amen? Yes. Kaya maraming yung nagsasabing Christian, hindi maliligtas. Bakit? Hindi naman totoong nagsisi, nagre-relihiyon lang siya. Kaya maraming taong gano'n, akala nila basta may relihiyon ka, ligtas ka na. Akala nila yun ang makapagliligtas. Hindi po.
Dahil kung halimbawa, yung reliyon magliligtas, ay hindi na ako nagpastor. Kasi ligtas na ako. Hindi na rin ako mabubuhay sa pananampalataya. Kasi may reliyon na ako eh. Kung talagang iyon ang makapagliligtas, ay hindi po. Bakit pa namatay si Kristo? Bakit pa naghirap si Kristo? Bakit pa siya napako sa krus? Kung basta't may reliyon ka, maliligtas ka na. Hindi po. Hindi po ganon. Kaya sinasabi po ng Panginoong Yesus na magbalik loob na kayo. Tapos nung makyat ng Panginoong Yesus sa langit, inutusan niya yung mga alagad na mayo kayo. Sabing ganon. At ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sumampalataya, mabautismo at maliligtas. Ang hindi naman ay parurusahan. Lagi po natin tandaan, pag sinasabi sa Biblia na sumampalataya sa Panginoong Yesus, hindi yan basta't nananampalataya ka sa bibig mo, sa isip mo, sa salita mo. Yun yung nagpapasya ka na talagang sumunod sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga kumisan, pagka sinasabi natin Christian, tas hindi natin ipinapamuhay yung ating alam, hindi mo talaga alam. Alam ko na yan. Sabihin ganon, di ba? Ay iba, hindi na nakikinig. Alam ko na yan. Sa Biblia rin, pag sinabing nalalaman mo o nakikilala mo, tingnan nyo, sabi, ang nagsasabing nakikilala ko siya. Nabasa nyo na ba yun? At hindi sumusunod sa kanyang mga utos ay nagsisinungaling. Kaya yung totoong nakakakilala, nakakaalam, ay sumusunod. Amen? Hindi pwedeng ganito na hindi pinapamuhay yung nalalaman. Pinagmamalaki ng mga Hudyo kami. Anong ganon, Sa amin ibinigay ang mga kautusan. Tapos hindi nila pinapamuhay. Parang halimbawa ngayon, apply natin, mananampalataya kami, Christian kami, born again kami. Diba? Tapos hindi naman natin pinapamuhay. Diba? O, anong sasabihin sa atin? Di totoo yan kasi parehas lang din naman eh. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi niyan eh. Diba? Yung mga ganon. Kaya napakahalaga po mga kapatid na sa buhay natin ay nahayag nga yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ayan, hindi pinapamuhay na alam. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo, at nananalig sa kautusan, pinagmamalaki mo, may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo, alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabuting bagay sapagkat ito yung natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-agay ka ng bulag, tanglaw naman nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong mong kaalaman at katotohanan. Ano pa yung susunod? Ayan. So nagtuturo ka sa iba. Sabing ganon, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Antindi, Nangangaral kang masama magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabing huwag kang mangangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa Diyos-Diyusan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Pinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Biruin nyo. Kaya minsan, di ba may mga tao, ano ba naman yan? Born again pa naman yan. Diba? Christian pa naman yan. Diba? Lord pa naman yan, yung mga ganon. Naalala ko tuloy si Tita Momay tayo. Si Tita Momay, ayaw niya ng ganon. Sabi nga ni Ate Sinyo, paano po yan? Born again kami. Ay, iba ka. Sabi. Di ba? Ganon. Iba ka sa mga born again. Pero may kilala akong born again. Na magaling mag-Lord, mga Biblia. Pero hindi naman nakikita sa buhay niya. Di ba? Anong klaseng Lord yan? Di ba parang nalalait yung pangalan ng Panginoon pagka ganon?
Kaya kinakailangan talaga ipapamuhay natin. Amen? Amen! Hindi pwedeng salita lang. Paano tayo magiging ilaw? Kung hindi naman tayo nakakabit sa tunay na ilaw. Kaya pag nakakabit ka talaga sa ilaw na walang iba kundi si Kristo, ay, magliliwanag ka. Pero pag hindi, ay baka hindi ka nagbabayad. Mga kapatid, ang sala ng mga Hudyo, no, ang kanilang pagsamba sa Diyos ay panlabas na anyo lamang. So pagkat ang pagiging isang tunay ni Hudyo, sabi, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo, sabi ni Pablo, ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo, sabi niya gano'n, ay ang taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu, at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Kita nyo, binibigyan ng DNA po si Pablo na ang tunay na Hudyo, ang tunay na lahi ng Hudyo, ng mga Israelites, kahit sino pa na tao, no? Ang sabi, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu, at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Kaya yung tao po ay nagiging tunay na Hudyo lamang, spiritually ano po, kapag siya'y nakay Kristo na. Nakipag-isa na siya, nanampalataya na siya, nagbalik loob na siya, at sumusunod na siya sa ating Panginoong Yesus. Kaya babalik ang Panginoong Yesus doon sa kanyang mga hinirang. Saan? Sa church. Yung Israel. Yung pong church tsaka Israel, iisa po yun kung tutuusin. Kasi yung pong church, yun yung tinatawag na spiritual Israelite. Ay, babalik ang Panginoong Yesus, ang kukunin niya lang yung kanyang mga anak. Kanyang mga hinirang. Mga kapatid, yung kanyang mga pinili. So, bakit kailangan iligtas ang lahat? Malapit na po tayo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang linaw po, sabi po binuod ni Pablo ang kanyang mga argumento sa konklusyon na walang sino man ang matuwid, maging Hudyo o Hentil. Tingnan niyo po ha. Walang sino mang matuwid. Una, sabi diyan, ano ngayon, ang kalagayan ba natin mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan, ang lahat ng tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo o Hentil man. Lahat tayo ay ano? Nagkasala. Maging Hudyo o Hentil man. Pero doon sa mga nanalig na, nanampalataya na, nakipag-isa na sa Panginoon, anong tawag doon? Pinapaging matuwid at pinawalang sala na ng Panginoon. Pero pinapaliwanag ni Apostol Pablo na lahat ng tao, maging Hudyo man o Hentil, ay nagkasala. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang tinutukoy niya pa, yun yung panahon na kung saan, yung mga tao ay talagang hindi na kinikilala ang Diyos. Pero ngayon, binigyan niya ng pagkakataon na ang lahat ng makasalanan ay manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung paano ang isang tao, kahit na gumagawa ng mabuti, ay posible pa rin na masama pa rin siya sa mata ng Diyos. Alam niyo pa mga kapatid, kahit anong papakabuti ng isang tao o gumagawa siya ng mabuti, posible pa rin ba na masama pa rin siya sa paningin ng Diyos? Ha? Bakit? Ha? Alam niyo po, posible pa rin. Lalo na pagka yung paggawa natin ng mabuti ay pang
Panakip-butas lang. O yung nagkukunwari lang. Tingnan niyo po mga kapatid. Yun bang mga tinatawag na, halimbawa, drug lord, pwedeng gumawa ng mabuti? Kita niyo na. Alam niyo, mas maraming mabuting magagawa sila kaysa sa atin. Bakit? Ang dami nilang pera. Ngayon, ganyan tanong. Dahil gumagawa ba sila mabuti? Maliligtas sila? Hindi. Bakit? Hindi naman sila sumusunod sa Panginoon. Gumagawa lang sila ng mabuti. Para pagtakpan yung kanilang pagiging drug lord. Ang dami niyan. Ang dami niya. Alam nyo, ang dami niyan sa sa gobyerno. Sorry ang dami niyan. Tapos yung iba, nasa nasa posisyon. Mga kapatid. Tapos siyempre, babandera nila yung ginagawa nilang mabuti, di ba? Picture, Pero sa totoo lang, ginagamit yung posisyon para magkamal. Mga kapatid. Kaya, ang tao po ay napakasama. Malibang ang tao lang talaga ay magbalik loob ng totoo sa ating Panginoong Yesus. Tsaka lang nagbabago talaga yung buhay. Sabi pa, sorry. So nawala ang takot sa Diyos. Tingnan nyo, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Mag-ingat po tayo, Baka, sabi, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Nako, mahirap pala talaga itong yung pala mura. Walang lumalabas sa bibig kundi yung puto kutsinta. Sabing ganyan. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Tingnan niyo po. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Yung banal na pagkatakot. At alam niyo po kung saan nagsisimula yon? Pag talaga tayo bumalik lang sa ating Panginoong Yesus. At pagka meron ka ng banal na takot sa Diyos, meron ka ng wisdom. Dahil ang pagkatakot ay pasimula ng karunungan. Kaya sa Diyos, yung mga marurunong, ay hindi yung mga first honor, second honor, third honor, valedictorian, balik-balik, salutatorian, di ba? Hindi. Hindi yun ang matatalino, marurunong sa Diyos. Sa Diyos, yung may karunungan ay yung may takot sa Kanya. Amen? Yes. Kahit gaano pa kasikat dito sa daigdig dahil sa yung talino. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, walang kwenta po lahat yan. Di baling hindi tayo sikat. Di tayo kilala. Basta dito, sumusunod tayo sa Panginoon. Pagdating sa kabilang buhay, sikat tayo. Kasi bakit? Kikilalanin kita, tatawagin yung pangalan mo. Ferdinand Espiritu, palakpakan yung mga angel. Sikat na sikat ka ron. Diba? Pero pagka tinawag yung pangalan, wala po dito yan. Itapon yan sa labas. Diba? Kasi hindi ka kinilala. Nino? Ng Panginoon. Pero dito sa lupa, kilalang kilala ka. Kaya kahit hindi ka kilala rito, mas mabuting mas kilala tayo sa kabilang buhay.
Pag narinig yung pangalan natin na tinawag, nagsisigawan doon. Amen? Kaya hindi. Kaya sa totoo lang, wala namang kabuluhan ng lahat ng bagay dito sa lupa. Sinabi po ni yan? Haring Solomon. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kahit pinakakilala ka, pinakamayamang ka, pinakatanyag ka, lahat na nasa iyo, pagka wala ang Panginoon, wala si Kristo, wala kang kaugnayan, hiwalay ka sa Diyos, walang kwenta ang lahat ng bagay. Ano ngang mapapala ng tao? Sabi ng Panginoong Yesus, makamit naman ang buong daigdig kung mapapaamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya para kay Kristo sa Diyos, ang pinakamahalaga, yung ating relasyon, yung ating pananampalataya, yung ating pagkakilala. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Dahil nakilala natin siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po, ay itong paalala sa atin at babala na salita ng Diyos ay maging gabay po natin sa buhay habang tayo naandito sa lupa. Tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak. Ang nais niya ay tayo bumalik sa Kanya at magpasya na sumunod sa ating Panginoon Kristo. Gusto mo mapayapang buhay? Sumunod ka kay Kristo. Gusto mo masayang buhay? Sumunod ka sa ating Panginoong Kristo. Dahil kahit na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na ito, yung kapayapaan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, my peace I give unto tanging ang ating Panginoong Hesukristo lang. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.